aaminin ko na sa inyo na yung ginagawa namin ngayon is nagsisimula talaga kami ulit sa umpisa. Kumbaga, we're not starting from scratch. We're starting from our experiences. At lahat naman tayo, meron tayong mga nakaraan na ayaw nating balikan. May mga bagay tayo sa buhay na nagsasucceed. May mga bagay tayo na nagfi-fail. Sa buhay ni Boy First Time, may mga nag-succeed or naging success tayo. And may mga parte ng buhay natin na nag-fail tayo. Tiwala lang. Tiwala lang. Ano nangyari? Lumapag sa taas eh. Ihawin mo na. Low fly pa more. Pero all goods naman siya. Sa nakikita ko dito gumagana naman bro. Galaw-galawin mo. Tapat mo sa'yo. Ayun na, ayun na. Tingin ka na, tingin. Oh siya! All goods? All goods. Grabe yung simula ng pagbabalik natin dito sa Nueva Vizcaya bro. Kinakabagad ako ah. Dali mo na yan. Dito muna ako sa base camp. Good morning mga first timers. Good morning bro. Morning kuya. Si Mamen ay hahayo muna kung saan. Good morning Kuya Sanji. Ang aming motodeck dito. Si Kuya Sanji ay nag-iisip-isip pa kung ano yung mga balak niyang gawin. Kasi nasa ilang percent na tayo kuya? Nasa 90. 90? 90% na tayo? Lapit na, no? One-man team ang gumawa ng ating base camp na to. Isang vlog lang yung napanood nyo sa Cebu, pero 3 araw kami doon. So, bago pa lang pumunta ng Cebu ay pagod na ang inyong boy first time. Dahil bumiyahe pa ako dito mula Nueva Vizcaya, nagpa Cebu. Pagkabalik dito, nagpahinga ng 1 araw sa Bulacan, and then balik ulit na Nueva Vizcaya. At pagbalik ko na Nueva Vizcaya ay ang laki na ng pagbabago ng ating Alitap-Tap base camp. May mga pader na. May veranda na rin tayo dito. Pati yung isang kwarto dito is may ano na rin. May pader hanggang dito. Meron na rin pader. Merong kakaiba dun na ginamit namin na parang sobra doon na hindi naman ginagamit. Ilagay naman dyan. Sayang. At ito na yung pinaka-favorite spot ko. Yung napakalaking 150 inches Kiowa TV dito. Buting dinawasak yung drone ko. Kung yun nasira, pangatlong drone na nasira natin simula nung andito tayo sa Nueva Vizcaya. Sobrang excitement na malapit na siyang matapos. Yung pinakataas, ang kulang na lang dyan is yung bintana. Pinag-iisipan pa namin kung anong bintana ang gusto namin ilagay dyan. Kung yung typical ba na bintana ng isang kubo or sasalaminan namin. Kaso marami kaming every time na may nagsasuggest sa amin kung anong bintana ilalagay namin, laging may kumukontra. Kunwari si Prisha ang magsasabi ng bintana na ilalagay dyan, salamin. Sasabihin ko, pag sinalamin na natin yan, hindi na yan kubo. Hindi siya kubo eh. Ang gusto ko naman is yung typical na bintana ng mga kubo na gumagana ganyan or sliding na hindi gawa sa salamin.
Kaya nga tayo pumunta ng Nueva Vizcaya para maramdaman natin yung buhay probinsya at tumira sa kubo. Tapos pagdating natin dito, ganun pa rin yung titirahan natin. Kung ano tinitirahan natin sa syudad. Ano ba yun? So pinag-iisipan pa namin yung part ng may stick talaga ako dito, no? So pinag-iisipan pa namin yung ilalagay dyan sa bintana na yan. Feeling ko magwawagi tayo kasi maliban sa mura yon, mas maganda tignan kasi nga kubo. Mura ba yun, Kuya Sanchi, or pareho lang? Same lang yun. Same lang ba? Ayun, di ba pasalamin naman tayo? So ayon kay Kuya Sanchi na ang nag-iisang gumagawa ng tirahan na to, ng base camp natin, ay ang tirahan na ito ay makukonsider pa rin daw na isang kubo. Gusto ko ng paliwanag bakit kubo pa rin to kasi hindi ko alam eh. Kuya Sanchi, bakit matatawag na kubo pa rin ito? Kasi kaya kubo ito dahil gumamit lang tayo ng mga plywood. Bakal nga yung katawan pero plywood pa rin. Tapos ganitong itsura, maliit at wala sa height, wala sa standard yung height. Kubo pa rin siya. Hindi mo masasabi to na commercial kasi hindi talaga siya akma sa bahay na Standard na bahay. Ito is kubo pa rin. Kubo pa rin. Ang kubo Na? kasi sabi kahoy. Oo. Sa mahal naman ng mga materials na kahoy ngayon, kaya nagbakal tayo. Kaya kubo pa rin siya. Yan ang kaibahan ng pananaw ng isang may alam lang kaysa sa marunong talaga. Kasi sa akin to, bahay kubo. Ang inisip kong bahay kubo, yung maliit eh. Yung bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Walang singkamas, merong talong, wala rin sigarilyas, wala rin manik, wala rin sitaw, wala rin bataw, wala rin patani. Something about you isn't right. I swear you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want it. Di muna tayo alis ha. Dito lang muna tayo sa base camp. Kasi kasuhin lang muna natin yung base camp. Gusto ko lang muna tumulong habang ako ay nagpapahinga. Dahil sa sobrang dami ng pinagagawa natin, pagod na pagod talaga ako guys. Pagod na pagod talaga ako. Guys. Hello vlog, welcome back to my channel. Yung mga gamit na hindi na pinapakinabangan dun sa bahay namin sa Malolos, pinagtatangay ko na dito. Siyempre pinagpaalam po sa nanay ko yan. Sabi niya, dali mo na yung mga hindi na gamit dito para maging komportable yung tinitirahan mo dun sa Nueva Vizcaya. Siyempre, tinangay ko. Ako rin naman bumili nito eh. Napakaswapang na natin. Wait. Itong box na to. Hindi ko po muna sasabihin sa inyo kung ano ang laman ng box na to. Pero ito ay hindi bigay. Pero ang laman ng box na to ay may kinalaman sa akin noon pa. Na ngayon ay babalik na siya sa buhay ko. Clue? Don't panic, it's all organic. Look mom, I'm washing my clothes. Akala nyo hindi ako naglalaba dito ha. Binamano-mano ko lahat ng mga gawain dito, mga ganito. Ako lang ang gumagawa nito, walang tumutulong sa akin dito. Ba, gawain ng mga babae ito ah. Suporta lang tayo. Tapos yung mga gawain lalaki, tayo lang ang gagawa, no? Kasi hindi naman nila kakayanin yun. Alam mo bakit? Mapapagod sila. Kaya tayo mga lalaki, dapat ready tayong mapagod. Kung nagtataka kayo kung ano yung wini-welding ni Kuya Sanchi, yan yung butas kung saan sinisemento niya ito. Yung iba kasi mga nagko-comment dyan, sinasabi nila kung ano yung mga kulang. Ang nangyayari kasi, ginagawa pa lang yung kubo natin, hindi pa tayo umaabot sa part na yun na sinasuggest nila. Pero okay, mag-alala. Aabot naman tayo doon, like kunwari yung kisame, lalagyan naman natin ng kisame. Tulad dito may nagsabi na lalagyan ng bakal, lalagyan ng semento. The time na may nag-comment na dapat nilalagyan ng semento ang mga poste ng kubo na to, is nung pinaplano pa lang itong kubo na to,
sinasabi na ni Kuya Sanchi na sesementohan ang bawat tubo nito. Patience! Nalagyan na rin ni Kuya Sanchi ng mga braces na ganito para mawala na yung uga nung ating kubo. Kasi nung wala to, nung sinasabi niya to, sabi ko, talaga ba matatanggal yung uga ng kubo na to kapag nilagyan ng brace? So ako naglalaro lang ang aking isipan kasi gusto ko rin matuto kung paano niya didiskartehan yung mga ganitong bagay. Nakalimutan ko na matagal na palang ginagawa ni Kuya Sanchi itong mga to. So lahat ng mga iniisip ko noon ay napapatunayan ko ngayon na totoo talaga ang kanyang sinasabi. So nilagyan niya na ng braces ang bawat poste nitong kubo na to. Sa ngayon ay napakatibay niya na kasi nga yung mga tubo ay meron ng semento plus ito pa mga braces. So yung mga magtatanong dyan kung paano sinementohan ang loob ng tubo na to is ayan o, yung ginagawa niya na yan. Binutasan niya dito ng square, tapos binuhusan niya ng semento gamit ito, ipapasokin dito. So pagbubutas, dun sa butas na ginawa niya, may semento ito, ibubuhos niya unti-unti hanggang sa mapuno ang poste na to ng semento. And then pagkatapos, ang ginawa niya ay Binelding ko ulit, tinakit ko ulit. kung ano yung tinanggal mong square doon, yun din yung tinakip mo. Binalik ko rin. At pagkatapos yan, i-grinder yan ni Kuya Sanchi para pumino. Baka sabihin nyo naman kasi iniwan na naman natin. Relax lang kayo. Magagawa ng tama yan. Kasi si Kuya Sanchi naman is matagal na sa larangan ng paggawa ng bahay. Kubo lang to. Hindi to malalaki mga infrastruktura na ginagawa niya dati. Bumubunga ng barko yan eh. Oo. Di ba? Totoo yan, hindi yan joke. Sa barko siya dati nagtatrabaho siya, nagkukumpuni siya, nagwe-welding sa barko. So yan yung mga background niya. Kaya madali na lang para sa kanya yung mga ganitong bagay. And since na patapos na yan, yung taas na yan, so naglalagay na si Kuya Sanchi ng mga guide dito. Kasi nga sisimulan ng sementohin ang ilalim mula dito hanggang doon, tatambakan na maging square din ang semento dito. Yung malalim na part na yan, bubuhusan yun ng mga truck na mga lupa, buhangin at kung ano pang pwedeng ilalagay dyan. Sa mga susunod na araw, i-deliver na yan. Huwag mo na ngayon kasi may mga iba pang gagawin si Kuya. Basta magiging semento to para tumibay. Syempre hollow block namin yan. So kailangan natin ng 500 na hollow blocks na ang size ay 5, tama ba? Oo. 5 para malagyan ng wall ang paligid nitong kubo na to. Bubuhusan niya ng kalupaan, bato-bato at kung ano man at sesementohan. Woo! So help me God. Woohoo! Katangali, pupunta tayo ng bahay ng Solano ngayon para bumili ng ibang materyales. Kailangan putulin para magkasya sa L3. Happy New Year! Kailangan ko buksan ng ano no? Isang pinto o kasya? Oo, Kasya. tali na lang ulit natin. Let's go. Try natin. Burger Madness. Pili na tayo ng malaki, tapos hati tayo. O sige, ito mo 90. O sige po, ito po. Ang bukod tanging burger restaurant ba tawag dito? Na lagi ko nadadaanan dito na laging nakukuha ang aking atensyon. Masusubukan natin ngayon kung masarap pa talaga. Sira yung oras ng kain natin kapag meron tayong pinapagawa kapag dito sa base camp. Kasi nga, bawat kibot, kilos, bibili ng ganito, gagawin to. So parang nawawala sa akin yung tamang oras ng pagkain. Wow! Grabe! My God, sana masarap. Pag masarap to, babalik-balikan ko to. Alam niyo ba dati na ayaw ko ng burger? Mas ayaw ko dati ng burger. Pero ang unang burger na nag-trigger sa akin, nung natikman ko yon,
lagi na ako naghahanap ng burger. Yung burger na ginawa ni Martin Rivera nung pumunta kami sa bahay nila. Year 2010 or 2011. Martin Rivera yung singer ha. Napunta ako sa bahay nila. Tapos nagluto siya ng Wagyu burger. Natikman ko. Sabi ko ang sarap. Ito naman isubok lang naman. Pag masarap, babalik-balikan ko siya. Pag hindi siya masarap, edi hindi ko na siya babalikan. Legit yung flame grilled nila. May usok ka. Yung karne bagong gawa. Para ako kumakain ng Whopper ng Burger King. Fresh gulay, fresh meat, merong ham, white onion, tomato, mayonnaise. See you again. The Weekend Burger. Sarap. Unti-untiin na naming linisan yung taas since na okay naman na siya. Yung kulang na lang is bintana. Yung mga gamit na kinuha from Bulacan na dinala ko dito is iaakit na namin dito. Ito yung mga gamit na naka-imbak doon sa lumang Alitatap Base Camp. Inaangat na agad namin dito para masalansan na at para matansya namin kung ano pa yung mga kulang o kung ano yung mga sobra at kung ano pa yung mga gagawin na pwede namin idagdag dito sa taas. Pero limited space to. Malawak lang to sa video nakikita ninyo, pero sa totoong buhay is saktong-sakto lang talaga to kapag nakita nyo sa personal. So magwawalis-walis lang kami, magsasalansan lang kami, lilinisan namin lahat ng mga cabinets na dinala dito, and then siguro unti-untian na rin namin tambayan sa gabi yung ilalim, parang pakonti-konting parang tinatawag na parang housewarming para ma-feel din yung lugar, or kung sa paniniwala ng iba masanay kung sino man ang andito. Parang gano'n. Mga damit ko. Bawat damit ko may mga kwento. Oh. V-Strom 250, Suzuki, Philippine Loop Conqueror shirt. Oy! Version 1 ng Boy First Time na na jersey. Ha? Ay, hindi to. Ay, hindi. Oo, tama. Ito nga yung pinakauna ko. Madonna pa. Wala na si Madonna. Wala na si Madonna sa buhay natin. Kompleto pa naman ako sa mga jersey na ginawa sa akin dati ng J3D Apparel. Lahat nakatabi, di ba? Jersey namin dati sa LA Squad. Nakatago pa rin sa akin. T-shirt ni Mayor TV. Lahat ng mga yan, parang lahat na ng mga damit ko ngayon nga, parang lahat ng damit, lahat ng bagay na mayroon dito sa lilipatan nating kubo, ay may mga kwento. Version 4 na to. First timers, Boy First Time din yan. Nakakatuwa lang na kahit bagong lugar, at least yung mga gamit natin, yun nga, sabi ko may bakas pa siya ng nakaraan kung sino tayo. Sa totoo lang, guys, aaminin ko na sa inyo na yung ginagawa namin ngayon is nagsisimula talaga kami ulit sa umpisa. Kumbaga, we're not starting from scratch. We're starting from our experiences. In English ko na kasi nahirapan ng Tagalog eh. Wow. At lahat naman tayo meron tayong mga nakaraan na ayaw nating balikan. May mga bagay tayo sa buhay na nagsasucceed. May mga bagay tayo na nagfi-fail. Sa buhay ni Boy First Time, may mga nag-succeed or naging success tayo, and may mga parte ng buhay natin na nag-fail tayo. Pero ano ba yung mga bagay para sa atin na magbibigay ng motibasyon para mag-pursue o magtuloy sa buhay at mangarap? Yung failures natin. Lalo na kapag ikaw yung tao na binibigay mo naman ng lahat. In general to kasi tayo, iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng karakter, iba-iba tayo ng attitude pagdating sa diskarte sa buhay. Lahat tayo merong diskarte. Pero kapag once na yung diskarte natin ay
o yung isang bagay na narating natin nag-fail, imposibleng hindi kayo o tayong masiraan ng loob. Pero andun yung pagiging optimistic natin na hindi tayo papayag na kapag nag-fail yung isang bagay, mananatili tayong failure habang buhay. Hindi. Ito ay choice talaga namin na magsimula ulit sa ganitong klaseng pamumuhay. May choice kami, or may choice ako, o may choice ang pamilya namin na magstay sa klase ng pamumuhay na meron kami sa syudad, pero talagang sinagad na lang namin Gusto namin magsimula ng panibago, ng simple at malayo sa kung saan lahat, or hindi naman lahat, o karamihan ng mga failures namin is andoon. Hindi naman siya bitterness, pero andun yung feeling na once na nagstay kami sa isang lugar na kung saan kami nag-fail, parang nandun pa rin yung bigat sa mga damdamin namin. Ayaw na namin na ganoon. Gusto namin magsimula ulit ng panibagong lugar at magsimula ulit sa isang bagay, at yung naudlot namin na pangarap ay hindi na namin sisimulan ulit sa zero, kundi kung saan kami nag-stop ay doon namin sisimulan hanggang sa ipagpatuloy namin, hanggang sa marating namin ang gusto namin gawin. Ang ibig sabihin ko dito, huwag niyong hayaang tuluyin kayong, or huwag nating hayaan na tuluyan tayong sirain ng mga failures tsaka mistakes natin sa buhay. Gawin natin palagi ang batayan na kung saan tayo nagkamali, bigyan natin ng chance yung sa mga sarili natin na kung ano yung mali na nagawa is the next time gawin mo na ng tama. Palagi meron chance para sa lahat ng bagay. Hindi porket may first chance or second chance, third chance. Hanggat nabubuhay ka, palagi kang merong chance para gawin yung mga bagay na nag-fail sa'yo. Amen? Amen. Amen. Masaya kami. Payapa ang mga puso't isipan namin dito sa Nueva Vizcaya. Simula ng panibagong buhay, simula ng pagpapatuloy ng aming mga pangarap sa kalmadong paraan, sa kalmadong sitwasyon, sa kalmadong kapaligiran. Ito na ang buhay namin ngayon. Mas pinipili na namin yung ganitong simpleng buhay. At least na pangatawanan ko yung simpleng buhay, simpleng pangangailangan. Magkakaroon man ng problema, at least yung problema liit lang, madali solusyonan. Ganun lang. So that's it for today's vlog, mga first timers. Sana na-inspire kayo at unti-unti na rin ako nagsasalita. Bakit? Nandito tayo sa Nueva Vizcaya, pero masaya ako, masaya kaming lahat dito na napadpad kami dito sa lugar na to, at yung kapayapaan ng puso't isipan namin ay nakuha talaga namin. Yun na ang pinakamahalaga sa amin ngayon. Sa isang tao, may mga bagay na pwedeng magpasaya sa atin, pero kapag ikaw hinanap mo na yung totoong kaligayahan, hindi yun sa mga material na bagay. Ang totoong kaligayahan in time na hahanapin mo is yung merong kang kapayapaan ng puso at isipan.